Inihayag ng Malacanang na ang liderato ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang kikilalanin sakaling magpatawag ng special session sa Senado. Layunin nitong matalakay at mapabilis ang pagpasa ng mga nakabinbing priority bills sa Kongreso. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones. Lalo pa natin pinapadali at pinapalapit ang... Bukas sa posibilidad na magpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session sa Kongreso para maipasa ang ilang mahalagang panukalang batas habang naka-adjourn sine die ang mga mamabatas. Ito ay matapos hindi matalakay ng Senado ang ilang panukalang batas at ang pagkumpirma sa mga general dahil sa pag-aagawan ng Senate Presidency bago ang pagtatapos ng sesyon. Nauna nang kinilala ng Malacanang si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President Pro Tempore matapos makuha ang suporta ng 12 senador. As far as the palace is concerned, kinilala na po natin ang liderato ni acting Senate President Sherwin Gatchalian. So kung ano man po ang kanyang ibibigay na mensahe sa ehekutibo, yun po ang ating kikilalanin. Ayon kay PALS Press Officer Undersecretary Claire Castro, 22 na lamang ang aktibong senador na maaaring bumoto. Ito ay matapos maaresto si Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder at magtago umano si Senator Ronald De La Rosa upang makaiwas sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Lumalabas na 22 ang recognized base number. So nagkaroon ng 12 at ayon na rin sa Avellino versus sa Cuenco, ang 12, kapag ka po, dahil sa Avellino versus Cuenco, lumalabas na ang recognized base number ay 23, dahil isa ang nasa abroad. At nirecognize po ng korte, mismo ng Supreme Court, na ang 12 ay makukonsider na majority in relation to the declaration of a quorum. So with the same scenario, 22 ang lumalabas na recognized base number, 12 ay masasabi nating majority para mag-form ng isang quorum. Dagdag ni Castro, ayaw ng Pangulo na maantala ang mga gawain sa Senado. Malaki aniya ang tsansa na aprobahan ng Pangulo ang kahilingan para sa espesyal na sesyon kung may sapat na dahilan ito. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang Pangulo ang tanging opisyal na may kapangyarihan magpatawag ng special session sa Kongreso sa anumang oras. Bagamat wala pang tiyak na mga panukalang batas na tatalakayin, sinabi ng Malacanang na isa sa mga prioridad ng Pangulong Marcos Jr. ang pagpasa ng Anti-Political Dynasty Bill. Kailangan muna umanong ayusin ng Senado ang mga issue nito sa loob bago ito maisulong. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.